Hey guys! Welcome back to the channel ko saan pelikula ang bida. Dito pag-uusapan natin ng mga movie recaps, trending films at mga upcoming movies na dapat nyong abangan. Kung mahilig ka sa mga kwento, plot twists at cinematic feels, you're in the right place. Let's dive in. Imagine na paulit-ulit kang pinapatay sa loob ng isang gabi, tapos magigising ka ulit sa simula at may iba't ibang death scenario sa bawat loop. It's like a mashup of Groundhog Day, Happy Death Day at slasher horror. Pero ito ay nasa world ng popular video game na Until Dawn. Ano nga ba ang kwento nito? Tara, i-breakdown natin. Ang lead character ay si Clover na hinahanap ang kanyang kapatid na si Melanie isang taon matapos mawala. Kasama niya ang ex-boyfriend na si Max, close friend na si Nina, kasama ang boyfriend niyang si Abe, at si Megan na may supernatural side. Habang nire-retrace nila ang huling landas ni Melanie, napunta sila sa remote na Glore Valley at napilitan silang mag-shelter sa abandoned visitor center dahil sa malakas na ulan. Naroon ang mysterious hourglass at guest book. Pero after exploring, direktan sila ng mass killer na brutal na pinatay sila isa't isa. Pero here's the twist, bumalik sila sa simula ng gabi, parang reset button. Every loop may ibang paraan ng kamatayan. First, may pickaxe slasher, then ghost possession, then exploding water, tapos Wendigo monster. Hanggang matutunan nila yung pattern, target na makalabas before dawn. Isa sa mga dahilan kung bakit maganda ang movie na Until Dawn bilang horror time loop film ay dahil sa solid cast at unique personalities ng bawat character. Hindi man sobrang lalim ang character development, bawat isa ay may papel sa survival o pagkamatay. Si Clover, ang pangunahing bida na ginampanan ni Ella Rubin, ay isang emotionally damaged yet determined na dalaga. Hunted ng pagkawalan ng kanyang kapatid na si Melanie, dahil dito naging protective siya sa barkada at siya ang pinaka-invested sa pag-figure out ng loop. Ella Rubin plays her with intensity and quiet grief. Habang umuulit ang gabi, kitang-kita mo ang progression ng character niya, mula passive hanggang decisive leader. At ito naman si Max na ginampanan ni Michael Cimino, ex-boyfriend ni Clover. Siya ang emotional anchor ng grupo. Supportive pero may sariling guilt din na dala. Laging torn si Max between doing what's right and protecting Clover, kaya nagkakaroon ng internal conflict. Si Michael Cimino ay nagbibigay ng sincerity sa role, making the audience root for him kahit pa may mga impulsive decision siya. Si Nina na ginampanan ni Odessa Azayon, siya ang matalino at observant sa grupo. Yung tipo ng karakter na unang nakakapansin ng mga red flags. She's warm and empathetic pero may edge pagdating sa crisis. Si Odessa Azayon ang isa sa mga standout dito. Sharp pero may emotional depth, kaya mahalaga siya sa pag-discover ng time loop mechanic. Si Abe naman na ginampanan ni Belmont Cameli, ang boyfriend ni Nina at isang psychology major. Siya yung rational thinker ng grupo. Palagi naghahanap ng logic behind the horror. Bakit may hourglass? Bakit nagre-reset? Ano ang pattern ng death? Si Belmont Cameli gives a grounded performance. Hindi lang siya support, kundi bridge ng audience to understanding the loop's rules. Si Megan na ginampanan ni Ji Young Yoo, tahimik, mysterious pero spiritually in tune. She gives off strong psychic vibes, may mga vision siya, nakakaramdam ng presensya at minsan parang siya lang ang nakakarinig sa mga boses o mga signal sa paligid. Ji Young Yoo's portrayal is haunting, soft-spoken pero may presence. Parang siya yung nag-uugnay sa supernatural layer ng pelikula. At ito naman si Dr. Alan Hill na ginampanan ni Peter Stormare. Ito ang karakter na familiar sa mga fans ng video game. Ang therapist na minsan ay helpful, minsan disturbing. Sa movie, bumalik siya bilang strange man na nagbibigay ng cryptic warnings, symbolic clues at minsan ay parang puppet master ng time loop. Peter Stormare delivers his signature creepy vibe with gravitas. Kaya kahit sandali lang siya lumabas, tumatak siya agad. Walang main character na throwaway. Each one plays a key role in the unfolding mystery. And habang lumalalim ang gabi, lumalabas din ang tunay na ugali nila. Trust issues, hidden guilt at personal trauma that makes every death and decisions more meaningful. Director David F. Sandberg intentionally mixed different horror genres per loop. Slasher, body horror, found footage, supernatural at Wendigo monsters for variety. Some loops are more creative, tulad ng moment na mag-explode sila kapag uminom ng tubig mula sa tap o yung sequence na may jumpscare sa cave-like creatures. Pero hindi lahat perfect. May mga nagsasabi na repetitive siya kasi paulit-ulit lang yung setup at kills. Hindi gaano malalim ang mga characters, medyo generic daw sa ilang bahagi. Critics rated around 53% sa Rotten Tomatoes. Mixed reviews. Overall, it's decent, stylistically polished, well-built visually, may gore factor but hindi siya terror masterpiece. Kung fan ka ng brutal horror loops, baka swak sa ito. You should watch this because of unique twist sa time loop horror, iba-iba ang bawat gabi, nostalgic na sa video game pero standalone story so accessible, good ensemble cast at slick direction ni Sandberg. Short runtime, hindi ganong katagal ang movie kaya swak sa late night watch. At kung ikaw ay horror fan na gusto ng feel good na gore, gusto ng time loop thrills, fan ng Until Dawn game, then you might enjoy this. So Karilkada, pinanood mo na ba ang Until Dawn movie? Sabihin mo sa comments kung ano ang naging favorite look mo. Water explosion ba, Wendigos or pickaxe killer? Okay, but what about the rest? Or become a part of it? Shit like this and that.
You guys get that, right? She's still stuck here too somewhere. Mel was still stuck, then she would be here. We didn't come here looking for Mel, okay? Hey. You okay? Here. Holy fuck! It's in my mouth! It's in my mouth! At ayun na nga ang kwento mga karelkada. Kung nag-enjoy ka sa video ito, don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong movie contents natin. At comment mo na rin kung anong movie ang gusto mo i-feature next or kung may movie theory ka na gustong pag-usapan. Hanggang sa susunod mga karelkada, lights off, popcorn ready, and kita-kits sa next movie trip. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is